Pinaimbestigahan na sa Kamara ang trahedya, posibleng maging susi ang mga nakaligtas. Saksi live si Athena Imperial. Athena. Iga, nagkwento ang mga nakaligtas sa aksidente sa napansin nila sa bus bago pa man ito madisgrasya. May mabubuhay pa, sir. Sa tindi ng sinapit ng sinasakyan nilang bus matapos bumangga sa railings. Tapos ako naman po, tumalon na lang po ako eh. Tumalong kayo? Opo, nung nag-impact na po yung sasakyan, tsaka po ako tumalon para yung impact, di po ako sasaluin ng impact po. Kasi bukas yung bintana sa tabi ko eh. Kwento niya bago ang aksidente, may naamoy na raw silang kakaiba sa bus. Nangangamoy na kasi yung bus, hindi pa kami pababa. Parang paakyat pa lang kami ng bundok. Parang amoy po ng gulong po, yung goma. At kahit bago pa dumaan sa pabulusok na kalsada, Ang dami pa namin dinaanan na wala ng break, kaya nagsigawan pa kami lahat na, ay, anong mangyayari dito? Magdasal na kayo, mamamatay na tayo lahat. Meron po tayong nasa 20 na nasa Rizal Provincial Hospital, 3 po na nasa Tanay General Hospital, isa po ay nai-transfer na po sa RMC, sa Rizal Medical Center, 22 po ang nasa Amang Rodriguez Hospital. 15 na ang kumpirmadong nasawi sa aksidente. Nasa San Isidro Memorial Homes at FG Memorial Homes ang labi ng mga biktima. Ang isa sa 15, binawian ng buhay sa Amang Rodriguez Medical Center. Ang salita ng daw, ibabagsak daw nila at hindi makakagraduate ang anak ko. Kaya hindi daw po pwede yung ganun, kaya kailangan sumama. Yung bus na sinakyan, hindi daw yan hindi daw po yan yung nakakontrata. Pinulang sila ng bus, kaya kumuha sila basta-basta ura-urada ng ibang bus na hindi niya siguro yan na-check kung maganda yung kondisyon ng bus na yan. Patuloy namang tumutulong ang Tanay LGU sa mga biktima. At live mula rito sa Tanay Rizal, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.